Magandang araw sa inyo. It's another engineering tutorial for electromagnetics at ang topic natin ngayon ay field of a line charge. Okay? So dito, para mas maintindihan mo siya, let us say meron kang isang line, okay, na nakahilera dun sa linya na yun, yung mga charges na yun. So gaano kalaki ang pinaka-electric field intensity nun at a certain point. Okay, kasi yung mga naunang pinag-aralan natin, isang charge lang sa isang point. So, paano kapag kunyaring isang set of charges na yan na naka-line up, okay, o parang naka-straight line sila na nakaayos doon sa lokasyon na yun. Tapos, gaano kalaki lahat ng electric field nun sa isang point. Okay, yun ngayon yung pinag-aaralan mo dito. Okay, so formula to get the electric field intensity ng isang line charge, that is equal sa rho sub L over 2 pi epsilon sub O times the magnitude ng R times ng unit vector ng R. Okay, ang tawag natin dun sa rho sub L, na pag-aralan nyo na ito sa physics 2, ang tawag dyan ay linear charge density, o dito naman ay line charge density. Okay, so ang unit nyan ay naka coulomb per meter, ang unit na dala-dala lagi niyan. Okay? So, kapag kunwari naman vector equation ang given sa'yo, ang formula nun ay derivative ng ating electric field is equal sa K, okay, times the derivative ng charge over the magnitude ng R squared times the unit vector ng R. Okay? Kung saan, ang derivative ng ating charge o dq is equal sa rho sub L times the d coordinates. Okay? Ang rho sub L natin, sabi natin, that is the linear charge density. Yung d coordinates, kung saan pinako-compute yung electric field, okay, nung line charge na yun, yun yung ibig sabihin ng d coordinates na yun. Okay, so ang dE natin, another formula, is equal sa K rho sub L times the d coordinates over the magnitude ng R squared times the unit vector AR. Okay, so dito sa unang formula, hindi mo na pwedeng gamitin yung K dyan kasi 2 pi na yung nasa denominator. Dapat para ma-substitute mo maging K siya, dapat 4 pi yun. So mag-i-stay ka dyan sa pinaka-formula na yun. Wherein ang gamit-gamit mong value ay yung pinaka-value ng epsilon sub O natin, which is 8.854 times 10 to the negative 12. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo yung mga formula ng pinag-aralan lang natin kanina. So, sa example number 1, a uniform line charge of 24 nanocoulomb per meter is located in free space on the line y is equal to 1 and z is equal to 2. So, determine the electric field intensity at point P, wherein that is 6, negative 1, and 3. Okay? So dito, sa problem na ito, ibig sabihin, yung location daw nitong line charge na which is 24 nanocoulomb per meter, so that is your rho sub L, okay? Tapos, nakalocate daw yun sa YZ axis natin, wherein ang value ng Y is 1 and ang value ng Z natin is 2. Pinapahanap yung pinaka electric field intensity na yun sa lokasyon na 6, negative 1, 3. Okay? Okay, let us solve this problem. So, ang formula ang gagamitin natin ay ito. So, E is equal sa rho sub L over 2 pi epsilon sub O times the magnitude ng R times nung pinaka-unit vector ng ating R, which is AR. So, ang rho L natin, given na yun, which is 24 nanocoulomb per meter, or that is equal to 24 times 10 to the negative 9 coulomb per meter. Okay? So, ang location niya, di ba, nasa Y and Z axis lang. So, ang magiging coordinates nun ay 0, 1, 2. Okay? Kasi wala tayo sa X axis. And then, pinako-compute yung electric field intensity nyon sa 0.6, negative 1, 3. So, to get the R na hinahanap natin, kailangan makuha muna natin yung pinaka-vector equation niya para makuha natin yung pinaka-magnitude niya. So, that is P sa location kung saan pinapahanap yung electric field intensity minus doon sa location nung pinaka line charge natin. So, kaya 6 minus 0 para kay AX, tapos negative 1 minus 1 para kay Y, tapos 3 minus 2 para kay Z. So, ito, di ba may value yan, magiging 6AX. So, 0 na yan. No? Hindi yan kasama kasi nakakoncentrated lang yung line charge natin dun sa Y and Z axis natin. So, dun lang dapat may value.
Okay, yun lang yung kukuhanin mo. So, ang kalalabasan nun, negative 2ay, okay, plus az. So, that will be the equation ng ating r. Okay, so kailangan maingat ka dito sa pagsosolve ng mga problem dito kasi very tricky siya. Okay, so kung saan lang nakakoncentrated yung pinaka-line charge mo, dun lang magkakaroon ng electric field data siya. Okay? So, ang pinaka-magnitude ng R natin, that will be equal to square root of negative 2 squared plus 1 squared, and that will give you square root of 5, which is equals to 2.236. So, let us compute the unit vector ng ating R, that is AR is equal to R over the magnitude ng R, and that will give you negative 2AY plus AZ over 2.236. So, i-divide mo yung bawat term na yan sa 2.236 and you will get this value, which is AR is equal to negative 0.894AY plus 0.447 AZ. So, dahil nakuha na natin yung mga data, substitute na ngayon natin siya doon sa pinaka-equation. Okay, so ito yan. So that will give you, ang Rosabel is 24 times 10 to the negative 9 over 2 pi. Ang epsilon Savoy is 8.854 times 10 to the negative 12 times ng magnitude ng R natin, that is equal to 2.236 times the unit vector ng R natin, which is negative 0.894 AY plus 0.447 AZ. So, pag sinimplify mo itong pinaka-term na ito, okay, that will give you 192.939. Tapos, i-multiply mo siya dun sa pinaka-unit vector, okay, ang kalalabasan na sagot ay ito. So, ang pinaka-electric field natin dun sa line charge na yun is equal sa negative 172.487 AY plus 86.244 AZ. Okay, and the unit is volt per meter. Okay? Okay, let's have another example. So, sa problem number 2, a uniform line charge density of 20 nanocoulomb per meter lies on the z-axis between z is equal to 1 and z is equal to 3, and no other charges is present. So, determine the electric field intensity at the origin. So, ibig sabihin dito sa problem na ito, nakakoncentrated lang yung ating line charge na yon sa z-axis kung saan ang location ay nasa 1, 3. Okay? So, pinako-compute yung pinaka-electric field intensity ng line charge na yun sa origin. Okay? Okay, let's answer this problem. So, dito sa problem na ito, ang ating line charge ay concentrated lang sa z-axis kung saan ang location na ay from 1 to 3. Okay? So, ibig sabihin, itong pinaka-value ng ating z, that will serve as the limit ng pinaka-formulang gagamitin natin, which is ito. So, yung iba sa inyo siguro naguguluhan kung anong mga formula dapat gamitin. Kapag concentrated lang yung pinaka line charge mo sa isang axis, okay, ito yung formulang ginagamit. Tapos yung naunang example natin, ginagamit naman yung mga formula na yun kapag yung concentration ng ating line charge ay nakakalat dun sa XYZ axis natin. Okay? So, buuin muna natin yung pinaka-formula. So, dito yung kailangan natin ay yung pinaka-magnitude ng R. So, kailangan natin makuha yung pinaka equation ng ating R na yun bago natin makuha yung pinaka-magnitude. Okay, so dahil dito, ang location lang naman ng ating line charge ay nasa z-axis, so ang magiging value nun ay z. Okay? So, ang kalalabasan ng R natin, okay? Diba sabi sa origin, so ibig sabihin ang location nun 0, 0, 0. Okay, yan yung location kung saan pinako-compute yung pinaka-electric field intensity. Tapos ito, ang location nito magiging, diba sabi niya nasa z-axis lang. So 0, okay, 0, tapos z. Okay? Yan. Kasi, kaya z ang ginamit natin. Kasi yung pinaka-z-axis na yun, nasa loob nun yung 1 at saka 3 na data. Okay? So, kaya kalalabasan, 0 minus 0. Ito yan para kay x. Tapos 0 minus 0. That will give you para kay y. And then 0 minus z. That will give you para kay z-axis natin. So, makukuha mong r mo is equal to negative z az. So, to get the magnitude, that is equal to square root ng negative z squared. And that will give you equal to z. Okay? So, to get the unit vector R, AR natin is equal to R over the magnitude ng R. So, that is negative z az over z, and that will give you negative az. Okay?
So, pwede na natin ngayon magamit yung pinaka-formula pero i-derive muna natin. So, sabi niya, di ba, ang formula ay DE is equal to KDQ over the magnitude ng R squared times the unit vector AR. Okay? So, kuhanin mo yung integral ng both sides nito para makuha natin na E. Kasi ang integral ng DE is E. So, ito, integral ng K, rho sub L. Tapos, di ba sabi natin ang DQ ay equal sa rho sub L D coordinates. Kaya ganito na yung naging formula niya. So, integral ng K, rho sub L D coordinates over the magnitude ng R squared times ng unit vector AR. So, magiging constant variable natin dyan si K at saka si rho sub L, kaya nilabas natin siya doon sa integral na yun. So, K, rho sub L, integral ng D coordinates AR over ng magnitude ng R squared natin. Okay? So, let us substitute the data. So, ang value ng K natin is 9 times 10 to the 9. Ang rho sub L naman natin, which is linear charge density, that is 20 times 10 to the negative 9. Okay? Tapos, ang value ng ating AR, di ba, sabi niya ay equal sa negative AC. So, nilabasan natin siya doon. Kaya naging negative A sub C yun. So, integral, okay, ang limit natin sa z-axis ay from 1 to 3. Kaya naging 1 to 3 yun. Tapos, ang D coordinates DZ. Okay, di ba? Kasi, yung pinaka-linear charge density natin, nakakoncentrated sa z-axis lang. So, yun yung magiging value ng D coordinates mo, which is DZ over, okay, value ng ating magnitude, okay, ng R natin. So, that is Z. So, dahil naka-squared yun, kaya naging Z squared siya. So, eto, pag sinimplify mo tong buong term na to, that will give you negative 180 AZ. So, integral from 1 to 3 ng DZ over Z squared. So, kuhanin mo yung reciprocal nito para mas madali nating ma-integrate, and that will give you negative 180 AZ integral from 1 to 3 ng Z to the negative 2 DZ. So, we let U is equal to Z and DU, that will give you DZ. So, pwede natin gamitin yung integral ng power formula. So, yun yung ginamit dito para ma-integrate natin yung Z to the negative 2 na yan. Okay, let us integrate. So, ito na siya. So, that will give you negative 180 AZ times the quantity. So, ang integral nito Z to the negative 2, if you use the power formula, that will give you Z to the negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1 from 1 to 3 na limit. So, ang kalalabasan niyan, pag sinimplify mo yan, that will give you negative 180 AZ, okay, times the quantity ng Z to the negative 1 over negative 1 from 1 to 3. Okay? So, ang pinaka-simplified, ito na, that will give you positive 180 AZ. Okay? Kasi yung negative nito, mamumultiply doon sa negative sign nito, that will give you positive na. So, kaya naging ganun yung data dito. Okay? Times the quantity ng Z to the negative 1, okay, from 1 to 3. So, di ba, ang Z to the negative 1 is just the same as 1 over Z. So, kaya naging ganito yung equation. 180 AZ times the quantity ng 1 over Z. So, from 1 to 3. Tsaka may substitute ngayon yung pinaka-limit niya doon sa nakuha nating equation na yan. So, that will give you 180 AZ times 1/3 minus ng 1 over 1. And that will give you 180 AZ times 0.333 minus 1. And that will give you 180 AZ times ng negative 0.667. So, once na sinimplify mo yung buong term na yan, you will get the value ng ating electric field, which is equal to negative 120.06 AZ volt per meter. Okay? So, kung mapapansin mo, habang palalim ng palalim yung mga topic na tinatalakay natin dito, pasaya siya ng pasaya, okay? Masyadong napapangiti ka niya ng todo. So, dito, makikita mo, gumagamit na tayo ng integral calculus, okay? So, kailangan mong balikan yung mga formulang napag-aralan mo sa integral calculus kasi lahat yun, pwedeng pumasok lahat dito sa topic na ito. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na tutorial. Don't forget to like and subscribe. At tulungan nyo din ako na maikalat itong channel na ito para mas marami tayong maabot ng mga estudyanteng nag-aaral ng engineering na gustong matuto. Okay? So, until next time, bye-bye!